Hi mga mamshi! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, day 2 na ng ating aspiring virtual assistant. So nakatapos na ako ng training ng day 2, training course. Yan, ng day 2 mga mamshi. And sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga napag-aralan namin doon. Sabi ko nga sa inyo last time is, yung day 1 task ko is nakagawa na ako ng portfolio, 'di ba? Tapos yung portfolio na 'yon, mga mamshi, is kinip ko na lang muna. Pero ang dami ko ring natutunan doon, mga mamshi, kasi yung parang sa mga salita, yung basta na ko na, kung gusto niyo manood mga mamshi, dito lang sa picture na to, sa link na to, ilalagay ko yung link sa description box kung katulad ko kayo na isa ding aspiring virtual assistant. So, move on na tayo sa day 2 ng social media management for beginners. So, ito yung 5 roles na natutunan namin kahapon as a SMM. Number 1 is yung listen. Yung listen, mga mamshi, is palagi kang, kunyari, halimbawa, may clients ka na, di ba? Kunyari, may client na tayo. Tapos, meron siyang pinapagawa. Kailangan lagi kang makikinig sa kanya kasi who's the boss ba, di ba? Syempre, yung mga client natin. So, kung ano yung sinabi niya, mga mamshi, is lagi mo siyang papakinggan. For example, gusto niya ng ganitong kulay, ganitong theme. So, yun lang yung gagawin mo. Huwag ka nang mag-extra na kung ano-ano pa. Number 2, yung think. So, mag-iisip ka palagi kung paano mo ba mamimit yung mga gusto ng client mo. Since na alam mo naman kung ano yung theme na gusto niya, yung kulay na gusto niya. So, isipin mo na lang kung paano mo siya, halimbawa, pagko-combine-combinen. Mamaya, bibigyan ko kayo ng example na kunyari may client kami, ganon. Number 3, yung create, mga mamshi. Yung create, dahil napakinggan mo na nga yung client mo, number 1, napakinggan mo na, so naintindihan mo naman siguro kung napakinggan mo na siya. Number 2, yung think, so nag-isip ka naman kung ano yung mga possible na magandang i-combine dun sa project na gusto ng client mo. And then number 3, yung i-create mo na siya. So, paano mo siya i-create ngayon? Siyempre, pag combine-combinein mo yung mga ideas dito sa utak mo. Sabi nga nung bata na napanood ko, bakit daw siya perfect? Ginamit to. Ginamit. Yun. Yun yung sabi. Number 4, distribute. So, parang siguro yung distribute, mga mamshi, eto na yung ipepresent mo sa client mo since nakaka-create ka na, dahil feeling mo naman siguro na meet mo yung expectation ng clients mo, or yung maganda naman yung gawa mo, for example, is i-distribute mo na siya sa client mo. And then yung engage, mga mamshi, dun sa pagke-create kasi kailangan daw lagi kang naka-engage dun sa project mo, sa trabaho mo. Dapat ibibigay mo daw yung best mo sa sa project na yon, kasi nga syempre, 'di ba, kailangan every project na gagawin mo, every task na gagawin mo, kailangan, mga mamshi, is lagi kang engaged dun sa ginagawa mo. So, example, meron akong ginawa kahapon. Yung intro ko ngayon, mga mamshi, isa yan sa aking na-create kahapon. Ayun, mga mamshi, ito naman yung example na kunyari may client ako. Tapos yung client ko, ang gusto niya is ma-monitor niya yung, gagawin ko siya ng templates, tapos ng monthly, so from January to December. Tapos, gusto niya is makikita niya, ilalagay ko doon yung source of income niya, and then, meron yung mga binabayaran niyang bills. So, meron akong nilagay na sa source of income, mga mamshi, is isang column lang. Tapos, sa bills naman is 2. Alam ko naman na madami tayong binabayaran, ganyan. So, 2. And then, gusto niya rin na makikita niya kung magkano yung, mailalagay niya doon kung magkano yung nasisave niya monthly. So, 4 lang yan, mga mamshi. Sobrang simple lang nito, mga mamshi, kasi gusto ko rin tong gamitin. Kunyari, simple lang talaga yung gusto ng client, for example. Ngayon, gusto niya rin na yung monitoring niya is makulay. Iba-iba yung kulay, ganyan. Tapos, gusto niya every month is iba-iba yung theme nung paper sheet na ginagamit niya. So, ngayon, yung
January, ganito yung naisip ko. So, insert ko na lang dyan mga mamshi kasi isa din yan sa na-practice ko kahapon, yung mag-insert ng mga elements dyan. Tapos, maglagay ng animation. For example, yan, nag-fade. For example, nagpo-pop. Tapos, maglalagay ka rin ng, ng mga konting sound effect. For example, typing. Ganyan, typing. Yan. Tapos, habang nagta-type, and then, habang nagta-type dyan, halimbawa, typewriter, ganyan. And then, nag-fade siya. Ganyan. So, ganyan yung mga natutunan namin kahapon. At na in-apply ko rin. Yung intro ko din, mga mamshi, is isa yan sa na-practice ko kahapon. Sobrang tagal. Alam nyo, napakalit lang niya na, pero sobrang tagal po niyang ginawa. Tagal kong ginawa yan kasi minsan nagkakamali ka pa rin, syempre, di ba? Tapos, yung mga flower, mag-isip ko dyan kung anong theme ang gusto mo. For example, ako, gusto ko ng flowers, ganyan, gusto ko ng plants, since na-mahilig ako sa plants. Tapos, gusto ko yung text is parang nagta-type ka, tapos nalagyan ko rin ng effect ng typewriting, tapos mahilig ako sa dog, diba? So, ayan, inano ko dyan yung dogs, nag-insert ako ng dogs, tapos nag-insert ako ng mga kung ano-ano na kasabit dyan. Tapos, doon nahirapan ako, mga mamshi, doon sa picture na ilalagay, doon ako medyo nahirapan, pero, kasi kapag nilalagay ko siya, ang nangyayari, buong screen na, yung picture na nilalagay ko, yun na yun. Tapos naisipan ko, ang ginawa ko, sinave ko na lang muna yung mga animation na nagawa ko. Yan, sinave ko na muna yung mga animation na nagawa ko. And then, tsaka ko in-overlay yung picture na tatlo and with my name na signature, ganyan. Tsaka ko yan in-overlay. So, ayun, mamshi, umubra naman. Ganun yung mga matututunan mo kasi, parang masyadong complicated mga mamshi. Ang dami niyang layer. So, parang kapag ka nag-ano ka doon, kailangan babantayan mo talaga yung bawat elements na ginagawa kasi baka mamaya hindi siya sumabay. Alam mo maganda, matututo ka talaga. Kung katulad ko kayo na aspiring VA, tapos yung forte nyo is parang editing, ganyan, maglagay ng mga elements. Kung mas nag-e-enjoy kayo doon, matutuwa kayo. Yung tools nga pala na ginamit ko is Canva. Ang ginagamit ko kasi Canva, CapCut, tapos gumagamit din ako ng video eraser. Kasi sa Canva kasi mga mamshi, yung pagka background eraser ka, pro na siya. So kailangan mo nang magbayad ng monthly. Kaya hinihiwalay ko pa yung ibang tools na ginagamit ko. So video eraser, tapos background eraser, and then bfunky.com. So, sa bfunky.com naman mga mamshi, meron dun kasi na yung mga, kasi hindi ko pa masyadong yung Canva, hindi ko pa masyadong kabisado, step by step na lang muna. Pagka maglalagay ka sa, di ba sa thumbnail, yung thumbnail kasi, di ba mga mamshi, meron yang meron yang sukat. So, dun ako pag hindi kaya dito sa Canva, nalilito talaga ako. Pag nalilito ako, ginagawa ko, lumilipat ako sa bfunky.com. So, ayun yung mga tools na ginagamit ko, mga mamshi. Wala pa kami dyan sa kung ano yung magagandang tools kasi lahat naman daw is talagang mapapakinabangan kahit regardless pa yan kung anong tools ang gusto mo. So, hindi na masyadong tinakel yung sa tools kasi sa Canva naman is okay naman kung saan ka komportable. Ang pinaka-importante lang kasi dito talaga yung parang pinaka-basic na matututunan mo or mga basic na ginagawa sa pag-VA, like yun, halimbawa yun nga yung day 1 yung nakagawa ka ng portfolio kasi titignan din yan ng client mo, for example, na ready ka na tapos mag-a-apply ka na, so titignan nila yung portfolio mo, tapos titignan din nila yung mga samples mong gawa. For example, ayan, inilagay mo doon na nag-YouTube ka, 'di ba? So, hinihingi daw nila 'yon na para matignan lang, tapos yung sa mga Facebook mo, kung ano yung Facebook mo. Kaya nire-recommend din nila mga mamshi pala na iba yung Facebook mo sa pag-VA mo, for example. Tapos iba rin yung parang Facebook mo na personal. Kasi kapag nilagay mo doon yung Facebook mo doon sa portfolio mo, titignan din nila yon. Tapos, titignan nila kung totoong ka ba, totoong, sinasabi kasi nila kung totoong tao ka,
ganyan. Tapos, kung meron kang mga ibang gawa doon, ganyan. So, makikita din nila yon at saka mas matutuwa sila, mas makikilala ka nila ng lubos ng client mo. Or mas makikita nila kung ano yung mga gawa mo, kung talagang nag-edit ka nga or ano, kasi syempre, di ba, baka hindi naman talaga parang naglalaro-laro lang ng apply, di ba? So, anyway, mga mamshi, yun yung mga natutunan namin. Tapos, sa day 2, meron kaming sinabi na dapat may goal ka din. Yung goal is, isa lang daw dapat yung goal mo doon sa day 2. Since na, for engagement ng client, for example, na may client ka na, ang goal mo is to build a relationship, a good relationship sa iyo, syempre, tsaka doon sa client mo. Kung meron ka pang pwedeng idagdag na makakabuti naman sa sa pagiging VA mo, edi idagdag mo siya, no? So, pero ito lang naman yung itinuro sa amin kasi syempre iba-iba naman yung mga mentor, di ba? Tayo syempre doon tayo sa kanya napunta. Kaya ito yung parang pinaka in-apply niya sa sarili niya and nag-success naman siya. Yun. Tapos, dapat makabuild ka ng relationship na good relationship between you and your client. So, ayun lang mga mamshi ang ma-share ko sa inyo sa day 2. Yan. Kung ano-anong mga nangyayari dito sa aking videos. Yan yung mga natutunan ko, mga mamshi. Yan. Gusto ko lang talagang i-apply kasi medyo maalam din naman ako sa editing. Pero, mas nakakatuwa talaga kapag meron ka pa talagang malalaman or meron ka pang matututunan. Kasi unlimited yung matututunan natin kapag willing tayong matuto. So, yun, mga mamshi. Marami na rin akong mga nakikita. At, pangalawa pa pala, sa day 2, sabi, kahit na di ba nakagawa ka ng portfolio. Tapos, gumawa ka na rin ng ng kung saan ka babayaran. Kasi okay lang naman daw yon. Kailangan talaga mag-set up ka na. For example, kasi usually daw sa PayPal, sa Wise, and bank sila. So, ako meron naman akong bank, meron akong PayPal. Wise lang ang wala. And then, mga mamshi, sa onlinejob.com, doon ako madalas nagtitingin-tingin. Tapos, doon ako gagawa ng, baka sa Saturday na ako gumawa ng ng account doon. Kasi, doon ko nakikita yung parang mas ang daming naghahanap ng, ang daming naghahanap ng ng social media manager, yung mag-post ka, mag-edit ka, sobrang daming naghahanap. So, marami pa akong katanungan, mga mamshi, na hinahanapan ko pa ng sagot, pero feeling ko sa mga susunod na lesson, nandoon yun, mga mamshi. So, i-share ko na lang din sa inyo. So, anyway, mga mamshi, thank you so much for watching sa aking day 2 course training ng pagiging aspiring VA VA virtual assistant. So anyway, salamat sa panonood and see you sa aming next one. Bye.